Hindi na raw makasabay sa inflation rate ng daily minimum wage sa Metro Manila ayon sa isang pag-aaral. Ang nakikitang solusyon ng isang grupo na malaki ang aumento sa sahod, tinutulan naman ng grupo ng employer. May report si Von Aquino. Limang taon ng cook sa isang restaurant sa Quezon City si Raymart Billones. Tipid-tipid para mapagkasya ang minimum daily wage na 610 pesos para sa pangangailangan ng pamilya. Sa pagkain pa lang po, tapos sa pamasahe pa lang po, doon na po mapupunta kaagad yun. Paano kung nagkaroon po ako ng emergency? Wala na po akong mahuhugutan. Pagtitipid din ang solusyon ng minimum wage earner na si Mase Gime na head barista sa isang coffee shop sa Quezon City. Since meron naman po kasi akong motorcycle, nakakatipid po ako sa pamasahe. Then nagbabaon po. Ang daily minimum wage sa Metro Manila hindi na umano makasabay sa inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin, base sa pag-aaral ng research at advocacy group na Ibon Foundation. Lalo pat sa nakaraang 2 taon, minsan lang nagka-aumento sa sahod na 40 pesos. Kaya ang 610 minimum daily wage ay kalahati lamang daw ng 1,200 pesos na family living wage o yung kinakailangan ng pamilya na may 5 miyembro para mabuhay ng disente. Para sa Ibon Foundation, dapat 610 pesos ang idagdag sa daily minimum wage sa NCR. Ang hahabulin dyan, 2 bagay. Inflation sa nakarang 3.5 dekada na hindi kasi sumabay at yung kuulang na sahod noong 1989. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines. Ang problema natin, talagang mataas ang bilihin. Hindi yung solution doon, habulin lang minimum wage. Dapat mapababa mataas ang pagkain natin. Hindi rin anya kakayanin ng microenterprises ang pagbabayad ng mataas na daily minimum wage. Yung huling increases, maraming micro na nagsawi. Pero sabi ng Ibon Foundation, Even sa mga micro-enterprises, pumapalo na more or less 11 to 13% lamang ng kanilang total expenses ay napupunta sa employees. So maliit na bahagi lamang yung gasto sa employee ng mga kumpanya na yan. sinusubukan naming kunin ang pahayag ng Department of Labor and Employment pero wala pa silang tugon sa aming text messages. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.